This is again Lynn, your tarot reader. Anong topic ng video natin? Sino ang future partner mo? Yan. So we have 3 groups. Tingnan natin choices. Group number 1. Group number 2. And group number 3. Pwede kang pumili sa mga images na pina-flash ko. Pina-flash ko sa screen. So, titingnan natin dito. Your future partner. Yan. Para to sa mga tao naghahanap ng partner. Kasi Pasko na. Pasko na kasi. Time na sa itong video. Pero yung ginagawa ko to reading, malapit na sa Pasko. Yan. Ulit lang ako. But this is a general tarot card reading. Timeless na reading. So, kahit anong time mo panahon, all good naman. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat din po sa nanood ng mga videos na na-upload ko na sa channel ko. And sa lahat ng nag-members, thank you din. Sa nag-members sa Larissa Superstar, super appreciate ko ang support niyo sa channel ko. Thank you din sa mga nag-follow na Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayo. And hopefully next year, mas mag-grow pa yung channel ko and yung Facebook account ko din. Hopefully. Sikad ang bahaya. Sikad ang bahaya. And sa mga gusto magpa-card reading, message mo na ako sa email ko. lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Yan. Alam ko excited ka na. Medyo na-extend ko tong video na to. Hopefully, ma-upload ko yung buong video sa isang video. Try ko yung best ko na mapagsama siya sa isang video. Yan. So, we can start the reading now. I'll start with you, Group 1. Thank you everyone for being here. Sana makuha mga messages na para sa'yo. I'll see you on your reading. Namaste. Sa kang tao na good looking, maganda pag babae, pogi pag lalaki. Alam mo na pag may mga darating na pagsubok, kakayanin mo. Financially okay. Na-imagine ko siya yung mga single na umabot sila doon sa estado na okay na sila financially, may maganda silang trabaho, nakatulong sila sa family, nakapunta naman sila sa magagandang places. Yung love life lang parang missing. Ngayon, kung nagre-resonate ka dun, pwede mag-claim na ito reading mo. Isa kang tao na discipline, kaya mong mag-provide, tumulong, magbigay ng kaperahan, komportable ka sa kung ano narating mo, komportable ka sa life na meron ka, pero hindi ka nag-stop mag-grow as a person. Gusto mo din ng me time, more time sa sarili, kakaroon ka ng spiritual awakening, very, sabing workaholic ka, more masipag ka na person. And yung self-esteem mo, kung paano mo tinitingnan sa sarili mo, hindi siya nakabase sa ibang tao. Tinitingnan mo yung sarili mo, depende kung ano yung nagawa mo, ano yung na-achieve mo, ano yung napatunayan mo. More doon ka nang gagaling. May tendency na i-isolate mo yung sarili mo or i-distansya mo yung sarili mo. So either pagdating sa love,
naiilang ka, nahihiya ka, or feeling mo lang parang hirap makahanap ng match. Hindi ko naging issue mo sa love is hindi mo matagpuan yung sakto sa'yo, yung match mo. Possible mataas sa expectations sa'yo ng parents mo. Kasi nandito si King and Queen of Swords. So, natakot ka na mag-fail sa love. Dahil sa expectations ng parents mo sa'yo. Kung pinalaki ka ng disciplinarian na magulang, then possible takot ka magkamali. May takot na paano ko mali mapili ko na partner. So overall, nakita ko as isang taon nag-enjoy ka kung nasan ka ngayon. Kung magka-partner ka, okay. Kung hindi, okay lang din. Wala ka na rin mahiling sa life mo. Kontento ka kung nasan ka. Pero syempre, nasa reading kita, so possible, gusto mo pa rin makompleto. Ngayon nagpenta kasi sana lang. Isang pentacle na lang. Kompleto na. Parang ito yung missing sa life mo. Sa paningin mo lang, parang may missing, a missing partner. Parang yan. Silipin natin na. Bigyan na kita nakikita ko. Ang pag-usapan natin sa second card, ano yung signs na ito na yung future relationship or future partner mo. Pag-usapan natin dito, future partner. Kung sino yung maging karelasyon mong susunod. So kung kapagagaling mo lang sa breakup, alam mo na yun. Dahil sa next. Ayun, kung nag-match siya doon sa ugali ng ex mo, then alam mo na ibig sabihin nun. Yung past naging future. Mapangiti lang ka, makulit lang ako. Pabigyan ka ng signs. Ano yung sign? Or signs? Na siya na yun. Pag na-meet mo si person, 2 years na siyang walang karelasyon. Or meron siyang relationship na lumampas ng lampas 5 taon. Possible, meron si person 2 sources of income. Like, work siya, and then meron siyang business, or double job. Nag-double job sa person. Pero magaling talaga magaling siya sa skill ng juggling. Sign na yun. Magaling siya mag-balance. Something sa balancing. Or, pwede din ito na kaya niya magbuhat talaga ng weights. Ano mo yan? Lakas talaga yung katawan ni person. Kahit babae. Isang sign. Possible sign. Nagpapaganda siyang katawan. Malakas talaga yung katawan ni person. Marami siyang kapatid na babae. Lamang lang na mas marami siyang kapatid na babae. Matalinong person. Maasahan. Malakas ang katawan. Kaya niyang mag-multitasking. Like dalawa-dalawang trabaho. Meron siyang skills sa balance. Yung balance, pwede siya sa sports. Makita mo siya as magaling sa isang sports. Pwede ding dancing. Yung Two of Pentacles kasi more siya parang performer. Pwede siyang performer. Like nagper-perform. Meron siyang isang relationship na tumagal na 5 taon. Possible maximum na serious relationship niya, 3. Binibilang pa natin. 3. Pero may age gap kayo ng 2 years. Yung iba, 5 years. Yung iba, 10 years. So, 2, or pwedeng 5, or pwedeng 10. Si person may siya na pumunta sa mga dine-in. Mas gusto niya pumunta sa place para kumain. Kaysa kumain sa bahay. So, gala si person. Pwede lang, possible. Mature si person. Yes. So, nakakaagaw siya attention pag nasa public. Like, pag nasa public, mapapansin mo daming tumitingin sa kanya. Attractive na person. Possibility din na
kung medyo doon tayo sa mataas na level, pwede may sasakyan si person, pwede may motor si person, or pwede magbabike si person. Meron siyang dalawang bilog na yun. So, yung bilog na yun, pwede siyang motorcycle, bicycle. Sa iba, pwede na rin talaga siyang sasakyan. Pwede siya actual na sasakyan. Ang science na yun, na siya si person. May siya sasakyan, may siya motor, nagbabike si person. Ibigyan na kita ng mga nakikita ko. Pwede mahalagay yung letter P, letter C, letter P, letter C. Pwede yung letter L. Ako tanggalin ko L. Tinanggal. Pagpila kita. Ibigyan kita ng letters P, like Papa, C, like Charlie, L, like Lima. Pwede din dito letter R, like Robert. J, like Jack. Ibigyan ka ng kitang letters. Pinabatuhan lang kita. Like Mama. Yeah. Yes. Yung mga possible. Or letter G. Pwede din letter G. Like George. Ayun, kung wala din yung letters, okay lang yun. Hindi na kita mga letters. Pwede yung start ng pangalan ni person. Or may something important sa mga letters na yun. Connect kay person. Si person, ayokong sabihin to, pero possible meron siyang na-experience ng bata siya na sobrang traumatic talaga. Yung story niya, parang sobrang kakaiba. Parang hindi mo siya ma-imagine mangyari sa totoong life. Pero na ranasan ni person. More siya traumatic na experience. Sa nakaraan na yun, pero nakasurvive siya doon. Na parang wala siyang galos or wala siyang kahit ano. Meaning wala siyang sign ng trauma sa katawan. Pero meron siya pinagdaanan na mahirap sa nakaraan. So, ngayon, pag-aralan. Kasi may binanggit akong mga moving objects. So, pwede kayo mag-meet sa mga ganong places din. Basta may mga sasakyan talaga. Example lang, car dealership, kung nagbebenta ka sa sasakyan, or habang nagbabike ka, tapos masama ka sa mga grupo ng nagmamotor, or grupo ng mga bikers, or kung nagbabike ka, pwede din sa sasakyan talaga. Yes, pwede din sa sasakyan. I-commit mo lang siya. Something connect sa sasakyan ni person. May mga possibilities or sa train station, may bigyan ako tayo nakikita ko. Something sa travel, may si person mag-travel. So, yung possibility na nakapunta si person sa mga gagandang places, mataas. And si person, possible, nung medyo younger siya, medyo pasaway siya na person. And then nagkaroon siya ng pagbabago. Nakukuha din niya yung mga gusto niya. Yes, mahalaga sa kanya yung financial stability. So, pag namit mo yung person, yung possibility may work siya, maganda yung status niya, maayos ang buhay niya, mataas. Kung kaya niya makapagsabayan sa'yo. Kung may work ka, may work din siya. Kung kumikita ka maganda, kumikita din siya maganda. Yung possibility niya, double sa effort mo. Kung tingnan mo yung, hindi natin kino-compare, pero science kasi ang tinitingnan natin. Kung let's say, ito ang kinikita mo, yung pakiramdam yung person, double ang kinikita sa'yo. Or mayroon siya laging tinatagong pera. Yung pakiramdam mo lang, financially okay si person. Like, may pera siya lagi. Like, kaya kanyang ilibre, kaya kanyang dalhin sa mga gandang places. More alam mo na si person, financially secure. Meaning, parang hindi siya nawawalan ng pera. Ngayon, pag-usapan natin ibang cards. So, yung next card, positive qualities ni person. Si person masayang kasama. Optimistic. So, kahit ano pang mga dumarating na pagsubok, mapapansin mo, meron siyang ugali na hindi siya kinakabahan. Proud siya sa mga bagay na na-achieve niya. Confident. And nakaka-appreciate siya ng magagandang bagay. So, pag bigyan mo siya ng
gift, na-appreciate niya, gagamitin niya talaga yung binigay mo. Emotionally fulfilling ang pakiramdam kapag kasama mo siya. Feeling mo, masaya lang. Parang marami sa gusto mo nakukuha mo. Feeling mo si person parang genie in a bottle. Genie in a bottle. Parang wala impossible kay person. So, pag sinabi mo gusto ko nito, nagagawa niyang paraan. Kunin or bilhin or hanapin yung gusto mo. Very grateful din si person. So, hindi siya demanding. Grateful siya na person. And joyful ang energy niya. So, lagi siyang tumatawa, lagi siyang nagbibiro. Kahit pinalaki siya ng medyo serious, serious family. Pag sa serious, may tone lang na either mukhang mataray nanay niya. Or medyo takot ka sa tatay niya. Ayan. Hindi natin sasabing gangster ang tatay. Pero pwede. Pwedeng gangster. Kapag gangster ang dating. Like parang bad boy. Yung father niya. But anyways, si person, ang dating ng personality niya, more masayahin para. More easy-go-lucky ang dating. Yung dating lang. May possibility din na si person, alam niya yung mga kailangan niya. Like, hindi siya nahiya magsabi ng kailangan niya. Alam niya yung kailangan niya. Sasabi niya talaga yung mga kailangan niya. Mahilig siya sa socialization. Marami siyang kaibigan. Yan, strength. Ang strength, marami siyang kaibigan. Well-connected si person sa maraming tao. So, marami siya kakilala. So, yan. So, pag partner mo siya, makakonect ka sa napakaraming tao. Dahil sa kanya. Dahil well-connected siya. Pwede siyang popular. Or maganda yung trabaho niya. Maganda yung katayuan niya sa buhay. And very friendly lang siya na person. Marami siyang kakilala. May possibility din si person, hindi siya masyado insecure sa itsura niya. Hindi siya na-insecure sa itsura niya. So, kung ano man suot niya, kasi presentable, hindi siya bothered kung yung suot niya ba simple or hindi. Feeling niya kaya niyang dalhin kahit anong damit. Comfortable siya sa itsura niya. May level siya ng confidence sa sarili. And may possibility din na malalim mag-isip si person, observant, yan. So, kung nga sa light niya, pinag-aaralan din niya. Compassionate din si person. Generous, matulungin. May tendency siya maging humanitarian, matulungin. Ang gusto niya masaya yung mga tao sa paligid niya. Very healing ang energy ni person. And may possibility lang mas pinipili ni person tingnan yung sitwasyon sa positibo. Si person possible din charming energy and kinakata mga nakikita ko. Emotionally fulfilled, nakaka-magnet siya ng swerte. Pwede mo na tingnan pa si person maswerte. Maswerte siya sa magulang niya, maswerte siya sa mga kapatid niya, maswerte siya sa buhay. Para siyang sinerte. May part lang feeling mo, lucky charm mo si person. Or swerte siya. Lang mo lang mapipil pagkasama si person, swerte naman ito. Mga ganon. Makakapil ka lang na parang swerte ng person. Swerte dahil marami sa wishes niya natutupad nang hindi siya nag-effort. Like, kung may gusto siya, possible binigay lang sa kanya. May napapansin mo lang parang sinswerte si person palagi. Lucky charm.
Since strength person, well-connected siya and optimist siya, titignan niya yung positibo sa nangyari. Hindi siya nasasaktan sa mga pagsubok ng life, mabilis siya makarecover. Hindi siya too sensitive, tingin ko emotionally balanced si person. Hindi siya nadadala ng emosyon. And kung ano man nangyari sa buhay ni person, alam niya lang na nangyari lang yun. Hindi niya yung dinidibdib. Hindi niya masyado pinapahirapan yung sarili niya. So, isa siyang mature na person. May level na siyang maturity. Tingin ko, pag nakilala mo siya, malalaman mo siya yun. Kasi pagkasama mo siya, masaya ka talaga. Happy and fulfilled pakiramdam mo. Kahit kayong dalawa lang magkasama, kompleto sa pakiramdam mo. May pag kayong dalawa lang magkasama, masaya ka talaga. Ngayon ang weakness ni person. Ang weakness ni person, mabarkada. Isa yan. Ito yung mga possible weakness niya. May tendency siya mag-people pleasing. Ano mo yan? Meaning, nahirapan siya sa boundaries kasi pwede mabait siya na person. So, pag niyaya siya ng tropa niya, sasama siya. Or kahit mga dati niya karelasyon, pag mini-message siya, possible din niya mapigilan sarili niya mag-reply. Very friendly siyang person na misinterpret siya na, alam mo yun. Yung pagiging friendly niya, pwede ma-misinterpret ng iba na flirting. May mga possible weakness si person. Pwedeng very playful siya, minsan parang flirting, and nagsasend ng mixed signals sa ibang tao. Ano mo yan? Parang pakiramdam si person, masyadong mabait or masyadong friendly. Ay mga possible weakness si person, nahirapan siyang mag-set ng boundaries, ayaw niya maka-offend. Kahit ayaw niya, nag-yes siya. Mga possible. Natatakot siya sa authority. Takot siya sa authority. Ngayon, kung nakilala niya parents mo, nararamdaman part takot siya sa takot siya sa parents mo. Nahirapan siyang maging comfortable pag nasarap siya ng authority. Yung authority, pwedeng boss, pwedeng parents, or lang kinakabahan siya pag may authority figures sa paligid. So, tumatimik siya pag may mas mataas sa kanya, sa pakiramdam niya. Yung mga possibilities na. So, weakness si person, dali siyang mayaya ng mga tao, and nahirapan siyang mag-set ng boundaries, mag-no. Ito yung mga possible weaknesses ni person. So, dito sa last two cards, ang titingnan natin dito, saan kayo mataas sa compatibility? Intellectually compatible kayo ni person. So, masaya kayo nag-uusap. More masaya na kayo nag-uusap, more communication. Naintindihan ka talaga ni person. Kung magkapareho kayong language talaga, kasi may dialect ka, then pwede kayo parang dialect. Nagko-connect talaga kayo ni person. Pero kayo matalino. Pero kayo matalas ng isip. So, ano yung mga positive na dinadala mo sa connection? Para kay person, ang gusto niya sa'yo, intellectually compatible ka sa kanya. Tinuturuan mo siya ng boundaries. Mag-no. Opposite kayo sa maraming bagay. Kung let's say si person, people pleasing, yes siya ng yes. The possibility, ikaw marunong ka ng boundaries, so tuturuan mo siya na mag-no ka naman minsan, or wag ka na sumama sa kanila, or hindi mo kailangan pumunta doon. Or, tuntulungan mo lang si person na maging assertive. Pagdating sa mga tao, possible weakness sa mga tao. Pag siya mga tao mo, ma-offend ang mga tao. Yun yung possible weakness niya. So, yung positive na nadadala mo sa kanya, more dun sa honesty. Honest ka sa feelings mo. May trust si person sa'yo. Prangka ka na person, so nagugustuhan niya yon. Kasi itinatama mo siya, pinaprangka mo siya. Masakit ka magsalita sa kanya, possible. May mga awayan din, possible. Pero nakakatulong kay person para magising. Pwede nakapil siya ng takot sa connection na ma-disappoint ka niya. Yung feeling na hindi siya enough para sa'yo. Pero yung positive, natulungan mo si person na baguhin yung mga
mali-mali na kasanayan niya, more lang turuan si person na tama yung mga mali-maling action. Turuan siya ng tamang pakikipag-usap sa tao, tamang communication. Kung magaling ka sa communication, then marami si person matututunan sa'yo about communication. Kung leader ka, like boss ka, then matututos din si person sa'yo pag-handle ng mga tao. Ngayon, more siya sa communication. So, yung positive na madadala mo sa kanya is intellectual compatibility. Meaning, pakakaramdam si person na mayroong tao nakakaunawa talaga sa kanya. At kung hindi siya naintindihan ng ibang tao, ikaw naintindihan mo siya. Hindi niya kailangan mag-explain ng marami. Parang gets mo talaga siya. Intindihan mo yung intention niya, yung mga motibo niya sa mga action niya, nababasa mo. So, pakaramdam ni person, nakahanap siya ng match. Kasi sabi nila na, nakahanap ko ng katapat. Pero yun. Kahit ni person positibo, kasi parang siyang may kasamang teacher, coach, mentor, may tao lang na nagpapayo sa kanya, non-stop. Hindi siya pinaplastic. So, meron din kayong kakayahan na tulungan ng isa't isa sa mga ginagawa niyo. Kasi naiintindihan mo din yung ginagawa ni person. Possible pero kayo matalino, pero kayo independent. So, kung tutulungan niyo isa't isa sa career, marami kang maitutulong sa kanya sa pag-abot ng goal sa career, paano isaayos ang buhay ni person. Kung may family issues si person din, ano positibong ginagawa mo sa kanya, nakapag-healing siya sa trauma niya. Kasi meron siyang trauma sa mother or father. Medyo nakakapag-healing siya. Mas naunawaan niya yung magulang niya dahil sa'yo. Nagkakaroon siya ng ibang pagtingin sa nangyari sa kanya sa nakaraan. Naiintindihan niya yung nangyari dahil pinag-uusapan niyo. And mas naiintindihan niya yung sitwasyon ng magulang niya. Or ito sa family. So, parang ganun person, parang na rin siya may therapist. Dahil sa'yo, parang may therapist din siya. And ito sabi tinitherapy mo si person, magnapakiramdam ni person, open, safe mag-open up sa'yo ng naisip niya, nararamdaman. Or lang safe. Kasi alam niya, hindi mo siya judge. Alam niya na, kung may masakit ka masabihin, para sa kabubuti niya yun. Ngayon, sa number 6 na card, ano yung pwede mong gawin para ihanda mo yung sarili mo sa connection nito? As well, trigger mo yung feeling na si person may mga kasamang mga tao, like kasamang mga kaibigan, marami siyang kakilala, or marami siyang nakikilala sa opposite gender. So, wala may ready sarili mo. Kung let's say magkaroon ka ng karelasyon na medyo kilala, let's say popular, kilala, or maayos talaga yung tatayuan sa buhay. At marami talagang tao nakakakilala sa kanya. Ano yung ready mo sarili mo na maging, sabihin natin, makisama sa ibang tao. At tutunan mo yung people skills kung paano makisama sa ibang tao. Ngayon, kung nag-resonate ka sa reading, nakikita mo yung future partner mo as para si King of Swords. Matalino, matikas ang ulo. May pagka-stubborn din si King of Swords. Yes. Dahil ready mo sarili mo, kung sakali magkaroon kayo ng mga pagtatalo, paano kayo makakapag-usap na hindi kayo magtatalo talaga? Or paghandaan mo communication, paano mo kakausapin ng partner, paano kayo magkakaroon ng communication na mas magkakaintindihan kayo. And, may ready mo din sarili mo na makinig kay person. Think ko kasi kala ni person ng tao makikinig sa kanya. Kasi hindi siya basta nag-open up sa maraming tao kahit marami siyang kaibigan. So, ready mo din sarili mo na in person possible. Depende talaga siya sa'yo for emotional support. Yan. Kahit marami siyang kakilala, marami siyang kaibigan, sa'yo siya hihingi ng support. So niya, partner ka talaga. Mag-stand up ka as partner sa kanya. Kung isa kang tao na sanay ka mag-isa, na-isolate mo yung sarili mo, hindi ka masyadong lumalabas, medyo i-ready mo yung sarili mo na pag naging karelasyon mo siya, palisama ka niya sa mga pupuntahan niya, na-expose ka sa maraming tao, marami ka makilala. Think ko maganda pa rin siya. Para siyang mapunta ka sa mga places na pwedeng marami kang makilala. Kung na silang ang gusto mong maging karelasyon foreigner, then ma-expose ka sa ibang kultura.
ma-expose ka sa iba't ibang uri ng tao. So, i-ready mo yung sarili mo. Kung ganun yung hinahanap ng partner. Tingin ko naman, pag naging kayo ni person, pero na kayong ready sa connection. Kasi king and queen. So, parang na kayo mature para pumasok sa relationship. So, medyo may chance pwede siyang maging magandang relationship. Hindi kita lang message dito. I want to watch sunsets with you. Bagay na pinagkakasunduan niyo ni person. Ito. Pag-uusap. Compatible kayo dito. Meaning, masaya kayo nag-uusap. Ito yung pinaka mapapansin ng mga tao sa inyo na pag magkasama kayo, parang wala na kayo nakikita iba kayo ng dalawa. And parang kayo nasa loob ng sarili yung bubble. Gusto mo lang talaga kausap yung person. Natutuwa kang kausap siya. So yan, mga big sign. So, bigyan lang kita mga something na pag-isipan mo. Sunset. Yan. Ayun, kung sabihin niya yun sa'yo na gusto kong kasama ka habang palubog ang araw, then pwedeng sign yan sa'yo. May something lang dito sa sunset. Bigyan kita ng mga nakakita ko sa cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin group 1. And kung gusto mo ng personal card reading, message mo na ako sa email ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Nalisa Tarot. Sana nakuha mo messages na para sa'yo sa reading na to. I'll see you again, group 1, on our future readings. Namaste! This is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So, pag-usapan natin itong mga cards mo. Start tayo dito sa first card, Judgment. Ano masasabi ko sa'yo? Antukin ka. Ang aga. In judgment ka sa tulog, and then dumating si Archangel Gabriel. Nanggigising. So, sa kang tawag antukin. Sleepy. Pakiramdam mo siguro, para ka nagsisleepwalk sa mundo. Malalim lang yun. Sleepwalking. Feeling mo may purpose, may kinakang gawin. Hindi mo alam kung ano ba yun. Bago malabas yung judgment, wake up call yan. So, possible, sa time na to, nagkakaroon ka ng spiritual awakening, sa iba midlife crisis. And that's okay. Yes. Good sign yun. Na kakaroon ka ng introspection. Yung pinag-aaralan mo yung buhay mo, nasa na ako, ano na nangyari. Nirepresent ka ng judgment card. So, isang big lesson mo sa life, yung salitang judgment. Judgment, meaning, nakaramdam ka ng matitinding judgment galing sa ibang tao. O ikaw yung nagkaroon ng judgment sa ibang tao. Pwede siyang reverse. Pwede malagas sa yung pangalan Gab or Gabriel. Pag-aralan. Si Archangel Gabriel, yan. Yes, the bearer of good news. Messenger of God. Possible very spiritual ka na person. And, pag naalala ko talaga si Gabriel, naalala ko yung lagi nagde-deliver ng packages sa bahay. Gabriel kasi paano. May isa kang taong mahilig ka sa mga surprises, packages, yan. Or mahilig ka talaga regalo, magpadala, magpa-deliver, magbigay sa iba. Yes, yung mga taong sweet, marami kang dreams, pakiramdam mo lang
matutupad pa kaya lahat yon? So, isa kang dreamy person or sleepy person. Energy na nga niya, parang si Sleeping Beauty. Possible beautiful person ka. Beautiful person physically. Possible dito ka din nagkaka-issue. Hindi dito ka natitrigger sa physical. Bigyan lang kita na channel ko. Meaning, possible meron ka something na pwede mo ko na nga sabihin insecurity sa katawan. Lahat naman tayo meron. Yes, kahit yung magaganda, meron pa rin na. Tingin ko lang, meron ka dito, something talaga sa body mo na hindi mo natitipuhan. And, talagang, lumipas ang time na finally na-accept mo na. Naging comfortable ka sa skin mo. Like, kung ano talaga yung itsura mo. Kasi marami sa inyo na consider mo magpa-enhance. Yung judgment kasi parang iba yung natulog, iba yung bumangon. So, more siya yung mga activities na nakahiga. So, anong mga sample na? Kung sa babae, more siya sauna, more siya papunta sa mga doctors para paganda. Pwede din siya yung sa mga salon. So, possible health conscious ka sa itsura mo. Ayaw may feeling na may masasabi mga tao sa'yo. Like may mapupuna sila sa'yo. So, maingat ka sa sarili, maingat ka sa katawan mo. I'm very concerned. So, sabi ko maganda ka. Kung lalaki, pogi, nagpapaganda ka ng katawan, nagpapalakas. Takbo ng takbo sa madaling araw. Ang maganda tumakbo eh. Yes, kung tumatakbo ka, ipagpatuloy mo yun. Ako lang kasi may problem ako dito eh. May problem ako sa pagtakbo. Oo. Kasi pwede ka tumakbo. Inisip ko lang, paano pag may mga dogs? May problema sa dogs. Ngayon, kung wala ka ng issue na sa akin, pwede ka siyang pet lover. Yan. Na gagawa mo talaga ng paraan na sumunod sa'yo yung mga pet. May authority ka sa mga pets. Marunong ka mag-command ng authority. And kung peaceful sa yung mga animals talaga, then magandang energy mo. Tingin ko lang, very deep person ka. Medyo nahirapan ka din dito sa mundo. Pakiramdam mo ang daming tao, daming judgment, daming sinasabi, daming napupuna. Nako-conscious ka minsan. And feeling left out na kahit marami kang kakilala, pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Possible longing ka sa partner talaga. Longing ka magkaroon ng deep connection. Yung love na feeling mo until sa dulo. Kasi judgment nasa dulo na siya. So, naghahangat ka ng relationship na mag-stand sa test of time. Mag-stand sa mga problema. Na walang judgment sa'yo yung partner. Tanggap ka kung sino ka. Possible ayaw mo yung feeling na compare sa iba. So, marami ka din kailangan i-work sa sarili. Yung possibility meron ka mga trauma galing pa sa nakaraan mataas. Si judgment more nakaraan. More siya sa nakaraan. Kung lumalabas siya sa reading, sign to na patawarin mo na yung ex mo, patawarin mo na yung mga tao gawa ng mali sa'yo. Mahirap siya, yung forgiveness, pero makakatulong niya sa'yo. And patawarin mo sa sarili mo. Kung may mga nagawa kang hindi maganda, may nararamdaman kang guilty feeling, shame, nahiya ka sa ginawa mo, kung meron mang bagay na makakatulong sa'yo talaga malaki, is patawarin mo sa sarili mo. Yes, hanggat dala-dala mo yung guilty feeling or shame, mahirapan ka sa mga gagawin mo. Kasi sasabotahin mo yung sarili mo. Binigyan kita ng mga nakikita ko. So overall, sa tao na matalino, and may trust issue, possible meron. Mahirap ka mag-trust ng todo. Possible din na meron kang good judge of character. Alam mo kung sino yung pagkakatiwalaan. Alam mo yung sino yung
lalayasan, iiwanan. Sabihin natin iiwasan talaga. May possibility din na ayaw yung feeling na unfairness. Gusto mo patas lahat. So kung na-promote siya ng 1 taon, dapat promote din ako. Papakitila kita. Kasi wala ayaw may feeling ng favoritism. May pinapaboran. May possibility lang hindi ka okay sa mga ang aape, mga bullies, galit ka dyan. And marami kang napapansin na nangyari sa mundo. Meron kang energy ng humanitarian, energy ng advocate, energy na gusto magsalita, gusto maging voice ng pagbabago. Kung maganda ang boses mo, then gamitin mo yon. Kung ano yung talent and skill mo, gamitin mo. May kung meron ka talagang opinion na sa paningin mo, magigising yung mga tao sa mali-mali nilang ginagawa. Una masama na magsalita. Possible may power sa voice mo. Darating ang time. May mga buhay ka matatouch na kakaroon ka ng impact sa buhay ng maraming tao. Matutulungan ang mga tao sa transformation. Yung transformation, iba-iba kayo. Iba transformation, physical, like tulungan mo yung mga tao mag-improve ang health. Like tulungan mo sila. Sample nito yung mga fitness instructors, yan. Iba naman, transformation mindset. So, dito papasok yung mga motivational speakers, mga entrepreneurs, and mga educators. More to mindset. And iba naman, more lang pagiging a role model. Na i-demonstrate mo. Like, love for nature, love for animals. Ang dami pwede mo gawin. Tingin ko lang, makikilala ka sa isang transformation. Yung transformation, pwede yung physical, baguhin mo yung katawan mo or sarili mo. Or pwede din siya mindset, may nagbago sa mindset mo. Or yung life mo na mismo, tinransform mo, binago mo yung buhay mo. Talagang 360 degrees, binago mo. Kung sino ka dati, ibang-iba ka na ngayon. So yung Wheel of Fortune, etong card na to, connected siya sa 4 na zodiac signs. Yung fixed zodiac signs. May tinatawag kasi tayong cardinal, fixed, mutable, zodiac signs. Pero dito sa Wheel of Fortune, fixed signs na nandito. So yung Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. So, possible yun yung zodiac sign ni person or yung zodiac sign mo. Pwede si person, isang planner, steadfast, loyal, may taas na tendency, matigas ang ulo. Stubborn ka sa mga fixed signs. Pwede si person marunong siya mag-fix talaga. Yung salitang fix. Example, may nasirang gamit, kaya niya i-fix, ayusin, na parang bumalik siya sa dating anyo. Ang mga sample nito yung mga nag-fix ng mga cellphone, or mga nag-fix ng mga appliances, ay may kakayahan siya na gawin yun. Na makikita mo siya na may inaayos talaga. Like, inaayos niya yung bisikleta niya, inaayos niya yung appliances niya, inaayos niya yung cellphone niya, or inaayos niya yung computer niya. Makita mo lang siya yung mismo nag-fix. Siya yung nag-aayos talaga. Hindi niya pinagawa sa iba, hindi niya pina-repair. Siya talaga yung nag-repair. So, possible, malagay yung salitang fix, malagay yung salitang repair. Or ito yung mga salitang maririnig mo sa kanya. Fix and repair. Ano ang meaning ng mga salitang yun? May possibility din na may pagbabago. Like, namit na si person and then nag-shift, nagbago. Yung relasyon niya sa'yo. Like, example nito, bigyan na kita mga sample. Let's say, namit mo si person, pinakalala siya sa'yo ng friend mo. And then, nagkaroon ng shift, like nag-shift, nag-work ka, biglang napansin mo si person, pinakalala siya ng friend mo, nag-apply doon sa same work. So, hindi na siya, basta friend ng friend mo, ka-work mo na siya. May isang possibility. Or let's say, na-meet mo si person sa work, nasa iba siyang department, and nag-shift.
Pag-ikot ng ilang buwan, ka-teammate mo na. Ka-teammate mo na siya. More na may nagbago. Nagbago yung label niya sa'yo. Ano pa yung mga ibang samples na to? Like, luya lang kita mga something. Like, na-meet mo si person, and then, after ilang buwan na-discover mo na kaklose pala siya ng pinsan mo, yung mga ganun. May twist. Kasi yung unpredictable lang with a fortune. So, like, na-meet mo yung person, and hindi ka nag-expect. Na nagkita ulit kayo, na-discover mo, kakalala din pala siya ng pinsan mo, or classmate siya ng pinsan mo. May something ng twist sa nangyayari. Ang pinaka-kakaibang sample nito, like, kaya mo yung person na na-discover mo, ex siya ng kaibigan mo. Yun. Medyo ibang twist, pero pwede yung mangyari. Na hindi mo alam na gano'n. Hindi mo kailangan kaibigan mo, pwede pinsan mo, or lang may connection pa siyang iba na hindi mo alam meron pa pala. Na nagko-connect sa'yo sa kanya, or more na ko-connect ka sa kanya. Kaya maganda wala fortune eh. Something hindi mo makokontrol. Hindi mo expect. So yung meet nyo, chance meeting. Iba mga sample nito, like, company, let's say lang, company event. Iba yung sasama sa'yo na nag-work sa company, hindi siya makapunta. Siya yung replacement. So, na doon yung mga salitang pag-aralan mo. Pwede siyang fix, repair, replacement. Parang siya yung last minute na inilagay doon. Pwede din siya sa game. Kasi maglalaro kayo ng game, nawala yung isang player, ni-replace. Siyang pumalit. Siya nag-fill in para makumpleto. Pwede ba siyang pag-aralan? May something na sa mga salita na yun. So, kung naghanap kang partner, kasi unpredictable ang dating yun sa life mo. Siguro, mapapayo ko, pag-aralan mo yung mga upcoming changes sa life mo. Like, change ng environment. Lilipat ka ng work, lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng bahay, magkakaroon ng pagbabago sa work, yung mga more changes na nangyayari. Doon ma-open ang mind mo sa mga ganong mga pangyayari. Pag may mga changes, mas maging open ka. Kasi pwede siyang dumating sa mga panahon na yun. Bigyan lang kita ng payo. Na pwede siyang bagong salta. Yung tinatawag na bagong dating, bagong salta, uy, baguhan yan. Uy, bago lang. Uy, new teammate mo, mga gano'n. Or may something nang na bigla na siya pumasok sa picture. Sa pag-aralan, sa tingin ko, wala ka masyado talaga makikitang sign talaga na ito na si person. Kasi yung dating niya unpredictable. Unpredictable. Na hindi mo nga ma-imagine siya yun. Ano yan? Wala kang ideya na ito na pala yun. Wala kang ka-ideya. So, pwedeng dumating siya sa life mo, nawala, and then bumalik. Pwede din yun. Pwede din siyang gano'n. Sama na siya nakilala mo, umexit, and then bumalik. More yung wheel of fortune, opportunity, more siya blessing na paparating, sinerte ka, more din siya na change is coming, more din siya transformation, pagbabago. Cycle, nakumpleto na yung cycle, close chapter, bagong chapter. May connect din siya sa salitang karma. Meaning kung may lesson kang kailangan matutunan sa connection, then makakarelasyon mo talaga siya. Yung mag-destin na maging partner mo yung person. And unexpected na pangyayari. Kasi nanalo ka ng prize, then sa event, kung saan ka pumunta, doon mo siya na-meet. Para i-claim yung prize mo, yung mga ganun. Very unexpected. Hindi siya something mapaplano mo, hindi siya something na ma-anticipate mo. Ikaw mismo, masyashock ka. Yung dulo, ikaw mismo magugulat ka na ito na pala ang magiging karelasyon ko. Wala kang ka-ideya. Bigyan lang kita ng mga samples kung saan ko siya nakikita, paano siya nangyayari. Pag-aralan mabuti. Marami kang major arcana cards sa reading. Justice, Judgment, Wheel of Fortune, the Star. Ang dami. 4 sa 6. So pag-usapan natin ng strength, ano yung
Strengths ni person. The Star. So, isa siyang tao na very inspirational, may inner strength, malakas na person. Pakiramdam mo, ginagabayan ka niya. Magaling siya magpayo. Mataas ang faith niya kay God or kay universe. Kung saan man siya naniniwala. Mayroon siyang presence na nakakapagpakalma sa'yo. So, pagkasama mo si person, pakiramdam mo, lahat ng bagay, kakayanin. Napipili mo lang na pagkasama mo siya, walang pagsubok na hindi malalampasan. Si The Star live in the moment, very flirtatious energy. Card ng mga artist, healer, and mga creative na mga tao. So, pag nakita ko si The Star, sign ko yung person, hopeful siya sa future, more Aquarius energy. Optimistic. More nakatingin siya sa future. May possibility din na very spiritual yung person and practical magkasama. Spiritual and practical na person, grounded, and possible din na may trust siya na kaya niyang baguhin ang kapalaran niya or kaya niyang gawin yung lahat na makagawa niya para makuha niya yung gusto niya. Or kaya niyang baguhin yung destiny. Kasi wala fortune na sarili niya. Mabilis siya mag-connect sa tao. So kahit bago-bago pa lang kayo magkakilala, pakiramdam mo yung person, matagal mo nang kakilala. Like, soulmate energy. Pakiramdam mo kakaiba siya sa lahat ng nakilala mo. Ngayon, ano yung weakness ni person? Kahinaan ni person? Justice. Possible si person maraming pinagdaanan ng mga masasakit. So, kung di pa siya totally nakapag-healing, possible very triggered yung person. Mabilis siya matrigger. Kung maisalamin mo yung isang tao na kasakit sa kanya sa nakaraan, possible matrigger mo si person. So, more yung weakness ni person, yung mga injustices na nangyari sa nakaraan, mga bagay na pinagdaanan niya, more trauma. Kung meron siya mga childhood trauma, isang possibility, more lang ito sa mga naranasan ni person na hindi magaganda sa buhay. Possible, may trauma siya noon. Kung hindi pa siya totally nag-healing, pwede maka-apekto sa connection. Ang sample nito, like, kung may naalala niyo yung mga dati yung nakarelasyon, or nagkakaaway kayo, natitrigger yung mga pain na yon. Pwede si person, hirap siya sa confrontation, and maraming mga bagay ayaw yung i-ending. Sample nito, like, mga dating karelasyon na ayaw niya i-close yung chapter, kasi feeling niya may kailangan pang balikan, may kailangan pang matutunan. Or mga unfinished business. Mga possibility, makaranas ka ng mga ganito sa connection. Para naman si person, meron pa siyang pinakausap sa someone sa nakaraan. Or si person marami pa siyang inaasikaso. Ngayon, kung meron talaga siyang healing, more magpo-focus sa energy sa healing. Kung more Aquarius ang energy ng person, then pakiramdam si person, kahit kasama mo, parang ang dami iniisip, parang may ibang iniisip. Tapos dito, jealousy. Kaya makapil ka ng jealousy, feeling mo si person may ibang iniisip or may ibang ginagawa. Minsan si person, possible, nahirapan siyang maging vulnerable. Tapos si justice, mga naranasan niya sa nakaraan. Possible si person may takot mag-open up. Feeling niya walang taong makakaintindi talaga sa kanya. Pakiramdam si person distant, minsan malayo. Or lumalayo talaga, like LDR, magkalayo kayo. Or malayo lang. Kahit kasama siya, pakiramdam mo minsan para siya lumalayo sila. Pwede maging unpredictable ang person. Yung unpredictability niya, pwede siya maging weakness sa connection. Kasi kung
hindi ka sanay na may partner na more unpredictable. Minsan nandyan, minsan wala. Pwede mag-cause siya ng takot sa'yo. Pwedeng takot sa'yo na may feelings pa ba sa aking person. Kasi maging weakness ni person dito is longing siya sa deep connection din. And hanggat hindi siya sure na ikaw yung person na yon, hindi siya mag-open up ng todo. Pakiramdam ni person, hindi mo siya ma-accept kung sino siya talaga. Sa malalim. Or kung mag-open up siya sa'yo, baka hindi mo din talaga siya accept kung sino talaga siya ng buong buo. Possible, very guarded din siya. Pag siya natin guarded, hindi siya masyado pumapayag na malaman mo lahat-lahat tungkol sa kanya. So, possible weakness yun. Marami kang madidiscover tungkol kay person na hindi mo alam na nandun pala. Para siyang maraming secrets na hindi mo alam kung saan yung gagaling or ba't hindi niya sinasabi sa'yo. Like yung mga personal niyang plano, pupuntahan niya, mga kakilala niya. Very minimal lang ang sinasabi niya tungkol sa sarili niya, sa'yo. More naging very unpredictable. Minsan din parang aloof ang person. The star kasi pag nakita sa sarili, more siya parang malayo. Distant. Parang siya yung person na hindi mo maabot. Pakiramdam mo, out of your league. Isang possible weakness yan sa connection. Na lagi mo napipil na pwedeng alangan sa you si person or alangan ka kay person. More lang out of your league or out of reach si person. Laging busy, laging hindi mo matawagan or hindi nagre-reply. More yun yung mga possible maging weakness sa connection. O yun yung weakness ni person. Siya yung mapalapit, pero pag malapit na, lumalayo. Parang siyang push and pull. Pwede din siya mirroring. Nagmi-mirroring kay ni person. Malalim. Mga major arcana cards ito. So, possible marami ka matutunan sa connection mo sa person. More tungkol sa sarili mo. May sasalamin niya sa'yo yung mga bagay na matagal mo na dapat hinarap. Yung ganun ka din sa kanya. Yung mga bagay na matagal niya na tinatakbuhan, mga issue, mga bagay na dapat binago na niya. More magkakaroon siya pagkakataon na makita yung kahinaan niya dahil sa nangyayari sa connection. Ngayon, yung natitirang dalawang cards, yung number 5, ano yung dadalhin mo sa connection? Like, ano yung positibong madadala mo? Like, ano ma-offer mo sa partner? Based lang sa energy. 11-11 card. 11-11. 11-11 card yan. Hindi ko madadala mo kay person is connection. Yes, and yung extension ng connection, meaning, naging partner ka ni person, mapipili person na hindi lang ikaw ang partner niya. Meron kang community or may kalabing family. So, kung masaya yung family nyo, mapipili ni person na welcome siya sa family niya. So, madadala mo sa connection is yung tribe na tinatawag. Yung tribe, pwedeng family, pwedeng community, or may grupo ng tao. Pakiramdam ni person, well-connected ka, marami kang kakilala, and marami kang kaibigan. So, madadala mo more connection kay person. Mga kakilala, mga kaibigan. So, marami kang mapapakilala kay person. Isa pang possibility, ang madadala mo sa connection more fun. Kasi 11-11 card niya na reunion. So, more siya happy or social gathering. Nagsasama-sama yung mga tao. So, madadala mo sa connection more opportunity kay person mag-connect and makapunta sa magagandang places, makapag-travel, makamit ng iba't ibang klaseng tao, or mag-open lang ang mundo ni person sa ibang tao. Like, ma-open yung perspective niya na safe naman makisama sa ibang tao. And marami mga gagandang tao sa mundo. Ngayon kung very active ka sa life, like marami kang ginagawa. Sa tingin ni person, ang contribution mo sa life niya is more yung excitement sa life. Na ang daming pwedeng gawin. Ang daming activities na pwedeng gawin. Ang daming taong pwedeng tulungan. May mga tao. Yung kung may anak kasi sila, nagdadal mo sa connection. And then, parang nagkaroon ng anak si person.
extension. Like kung wala pa siyang anak and then may anak ka, na-feel ni person na siya pamagitan mo, parang na rin din siya naging father or mother, yun mo yun. Or na-feel lang niya yung pagiging parent. Or kung may mga pamangkin ka, na-feel niya yung pagiging parang tito. Napipil lang niya yung role na yun, kahit hindi pa siya yun. Hindi ko wala pa siyang pamangkin, napipil niya yung ganito pala pakaramdam pag tito, or ganito pala pakaramdam pag tita, or ganito pala pakaramdam na may anak. More napipil lang niya yung feeling sa pamamagitan mo. Yung wala siyang parents, and meron kang magulang, then napipil niya yung love ng magulang dahil sa'yo, dahil sa mga tao kakilala mo. Sa tingin ko din madadala mo sa connection, more experiences mo, more wisdom. Pakaramdam din ni person sa relationship, more siya, may potential. More may potential siya. Like, pag naging partner ka niya, pakaramdam niya, may potential talaga yung connection. Like, pwede siya maging long term. Parang kay love team eh. Parang siyang love team. Alam mo yun, parang sa amin naman tao, may mga taong tuntua sila. So, pwede siyang love team. So, pakiramdam ni person, may ka-love team siya dahil sa'yo. Parang may ka-partner siya. Hindi siya nag-iisa. Ngayon, dito sa number 6 na card, anong paghahanda ang kailangan mong gawin bago kayo magkita? Two of Swords. Yung Two of Swords card yung decision. So, syempre, kailangan mo muna mag-desisyon na kung gusto mo ba magka-partner. Kasi sabihin ko, masaya yung life mo eh. Alam mo yun? Yung masaya yung life mo na nag-enjoy ka to the point na hindi mo na nakikita yung pangangailangan talaga sa relationship. Yung pag dumating, pag hindi, okay lang. Nasa ganong energy siya. So, kung gusto mong magkaroon kayo ng connection ni person or bago ka magkaroon ng relationship, kailangan magkaroon ng decision na gusto mo talaga mag-partner. So, yan. Dahil Two of Swords, card and decision, choice. So, yan. Ngayon, yung future partner, tinatanong natin. So, ang assumption natin dito, wala kang partner sa reading. And then, meron kang iniisip na future partner. Pero may mga pagkakataong kasi na, anong nangyayari? May partner pa. Isang tao, pero nag-iisip na siya ng future partner. Hindi siya maganda, no? Hindi siya magandang tingnan na. Ano yun? Trigger warning. Hindi na siya magandang tingnan sa tingin ko. Kasi kung may partner ka, ba't ka nag-iisipan ng papatatay? Pero let's say lang, kasi marami naman nanonood sa reading. Kung let's say ganun, punta ka sa reading, may partner ka, iniisip mo, okay, pag nawala tong kapartner ko, sino kayang future partner ko? Let's say ganun ang mindset mo. Anong kailangan mo preparasyon? Eh, kailangan pumili. Diba? Meaning, pwede naman din si person may karelasyon ka pa. Okay ko lang. Kasi may possibility may mga pumunta dito, may mga karelasyon. May mga karelasyon. Pero iniisip mo yung susunod sa karelasyon mo. So, kung ikaw yon, dahil kailangan mong pumili. So, pwede dumating si person sa time na may partner ka. Kailangan mo gumawa ng choice kung pipili mo si person or pipiliin mo yung partner na meron ka. So, mga bagay na kailangan mo ihanda sa sarili mo na gagawa ka ng difficult decision, gagawa ka ng desisyon. Pasabot, pumili ako sa dalawang tao. Isa pang possibility, pag dumating si person, meron ka pang ibang manliligaw or meron ka pang ibang option. Like, magdadalawa talaga yung option mo. Magdadalawa yung options mo. Think of magkakaroon ka 2 choices sa love. Yes, ang tinatanong natin, sino ang future partner mo? So, ang nilidescribe natin, yung possible na choice sa piliin mo. Pero yung possibility, dalawa yung choices mo sa love. Pipili ka sa isa. And bahala ka na. Bibigyan na kita heads up na kailangan mo maghanda. Kasi kung pipili, kung upo doon at ikaw mag-isa, pwede kong pipili. Bigyan na kita ng nakikita ko. So ngayon, bago natin close sa reading, magkata ko dito ng isa lang message. Wala akong inada letters dito. Sa future intuition. Siguro kung, let's say lang, magbigay ka letters. Sabihin ka zodiac signs. Or let's say lang, ang kahit letters. Ito yung mga pinaka-possible. Letter A, like alpha. Kanyang alpha female ka or alpha male si person. For alpha, A for alpha, E, echo,
Echo. 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 And then, and then letter J, letter I, like India. Hindi mo siguro to Indiano. Pero I for India. And letter, bibigyan ka pa letters. Letter S. Yan. S. Ang pwede din letter N. Like Nancy. Kung ngayon ka lang letters. At pa akong dalawa. Letter P. Papa. And letter W. Ipakitas ng letter G. Like George. Ngayon kung wala yung letters ng pangalan mo doon, you have to use for intuition. Kasi pwede yung letters ng pangalan ni person or letters ng pangalan mo. Ikilakit ka ng mga letters. Yan natin message ni future partner mo. Kung may sasabihin siya sa'yo, ano yun? Anong gusto niya sabihin? Obvious naman, love kita. Hindi ka pala niya papahirapan. Hindi ka niya papahirapan. Kasi sabi ko, yan, ikaw upo dito, ikaw pipili. Possible magkaroon kang dalawa hanggang 3 choices sa love. Yung iba sa inyo hanggang 4. Kaya 4 na zodiac signs. Possible lang. Ang dami, no? And para mangyari yung gusto mo na magka-partner, kailangan pumili. Hanggat hindi ka pumipili, hindi ka magkakaroon ng karelasyon. Ganun talaga siya. So, pwede mong pag-aralan ang sinasabi ko dito. Ngayon, pwede din si person yon. Like, meron siyang 2 hanggang 3, pwedeng hanggang 4 na pinagpipilian. And ikaw ang pipiliin. So, makikita niyo sa'yo na obvious may love nang gagaling sa'yo. Hindi mo tinatago yung love. And express mo talaga yung love. Pinapakita mo yung love. Yung love mo hindi tago. Yung love mo may action. May talaga may action siya. May evidence na mayroong love doon. Baka hindi mo pinapahulaan si person. Hindi ka nagmamind games. Alam mo yun. Pinapakita mo talaga sa kanya, interested ka sa kanya, open ka sa kanya, may feelings ka sa kanya. So, kung may mga choices si person, possible ikaw ang piliin niya. Mataas ikaw. Okay, bigyan ka ng channel song. Ikaw, Miyeng Constantino. Ang ganda tong song na to pag sa kasal. Yes. Nakabahan ako sa reading. Hindi ito para sa lahat. Ano man. Pero channel ko lang. Possible, marami sa inyo na yung susunod mo karelasyon, pwede mo rin siya maging partner. Marami nang sa inyo. Kasi yung song para siyang pangkasal. Ano mo yan? Wedding. Pwede siyang wedding song. Hindi ka ng song. Ikaw, ang pag-ibig na hinintay, puso ay nanumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa danisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Denise Taro. Saan nakuha mo messages na para sa'yo, group number 2. Thank you sa panonood ng video natin. I'll see you again on our future readings. Namaste!
Welcome back, group number 3. Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic, your future partner. So binigyan ka ng 6 na cards sa reading natin. Start tayo sa unang card, Queen of Swords. Ano masasabi ko sa'yo? Sa kang tao na independent, possible matagal ka nang nag-iisa. Very honest, totoong tao. Matalino. May possibility meron ka na pagdaan na mahirap talaga. Lumakas sa matitinding pagsubok. Nasubok ka na talaga ng tadhana. Pwede ko na nga sabihin na isa kang wiser na person and survivor. Akala mo, hindi mo malalampasan yung mga pagsubok na dinaanan mo, pero nalampasan mo pa rin lahat. So, marami ka na ng karanasan. Yung marami ka ng karanasan, in general yon, like marami ka nang napagdaanan sa buhay, kahit anong edad mo pa, marami ka ng mga mahirap na pagdaanan. Marami ka din natutunan sa mga karanasan mo. Pagdating sa love, possible takot ka talaga sa love. So, natin takot ka sa pain. Maybe sa inyo, marami ka ng past relationships na nasaktan ka talaga. So, naka-experience ka ng feeling ng bitterness. Ano yung negativity? Like, yung parang ayaw ka na magmahal. Or dahil nandito ka sa reading, possible na curious ka. Marami kasi sa inyo possible. Medyo hindi ka na hoping na magka-partner talaga. Ano yun? Parang okay na ako. Okay na ako sa life ko. Possible nakikurious ka lang kung meron ba, may darating ba talaga. Ang topic kasi natin, partner. So kung nandito ka sa reading, pwede may claim na may pagkakataon pa para sa'yo na makatagpo ng person, kahit anong edad mo. Kung sabihin natin na older ka na, pwede pa naman na. Marami ako napanood, true to life, na mga tao na may edad nakatagpo pa rin ng karelasyon. Kung gusto mo, you have to make a decision. Ano mo yan? Napakita lang na isa kang taong matalino and alerto. Medyo duda ka na may true love and may possibility seryoso sa buhay. Marami kang karanasan ng struggle and then nalampasan mo yon, nakaka-intimidate aura mo. Possible, very guarded and frank ka. Frank ka na person. Totoong tao lang. Parang yung energy mo, sabihin mo kung anong nasa isip mo, kung ano talagang gusto mo sabihin. Wala kang ipifilter. And sa Queen of Swords, sasabihin mo yung katotohanan, kahit masakit. Kasi yun ang tama, yun ang kailangan sabihin. Kasi ba close ka sa mother, or meron kang masakit na story about sa mother mo. Marami sila lumaki ka na para kang mother. Like tumayo ka mother ng mga nakababatang kapatid. Parang nagpakaina ka. Nagpaka-mother ka. Kung wala kang partner ngayon, possible itong pangarap mo maging mother. Like, gusto mo magka-partner kasi gusto mo maging mother. Isa yan. Gusto mo magka-anak. Ngayon, ang titingnan natin sa second card, ano yung sign na siya na yung future partner mo? Kung may mga signs ka na makikita, ano kaya yun? Three of Wands. Ang Three of Wands sa card ito ng visionary. So, possible, masisense mo through your intuition. Mapifeel mo sa heart mo na eto na si person. Hindi yung sign na makukuha mo is intuitive sign. So, may possibility, pag nakaharap mo yung person, mapipil mo sa heart mo na may something dito sa tao na to.
hindi ko mapaliwanag, na kakabahan ka ng konti. May kaba kang mararamdaman. Kaba. Kaba. Pwede kabado ka. Pag meet kayo ni person, isang sign, kabado ka ng time na yun. Stress or anxious. Isang possibility. Nag-meet kayo ni person, kabado-kabado ka. Or nung nakilala mo si person, nakaka-stress ka na time ng life mo. 3 of Wands card ito ng mga tao na possible na sa malayo. So, malayo-malayo talaga. Pwedeng tawid dagat, talaga malayo. So, isang possibility na taga-malayo, mataas. Pwede mo rin siya ma-meet habang napunta ka sa malayo or lumayo ka sa pamilya, napalayo ka. Or na siya isang tao na malakas ang loob, madiskarte, very passionate. And yung mga pangarap niya, unti-unti niyang talagang binibigyan katuparan. Kasi isang tao na mahilig pumunta sa malalayong lugar, lalo na sakay ng barko. Ngayon, kung sumasakit talaga siyang barko, pwede mo i-claim na ito reading mo. Kung ang intention mo magkaroon ng partner na taga-malayo, or sumasakay ng barko, pwede mo i-claim na ito yung reading mo. Ang tinapas card din ito ng mga tao, alam mo yan, siya umaakyat sa ladder of success. So, isang possible sign, hagdanan, ladder. Bigyan ako ito mga signs. Ladder, staircase. Hagdanan, staircase, ladder, tungtungan. Makita mo siya sa hagdanan. Or mag-meet kayo, maraming hagdanan sa place na yun. May something na sa hagdanan na yun. Yung mga hagdanan na yun. Pwede ning tulay. So, pwede ma-meet mo si person, may tulay. May tao pa sa gitna. Like, pakilala siya sa'yo ng isa pang person, or itinulay siya sa'yo ng isang tao, may tulay. O siya yung tulay. Sa iba sa inyo, siya yung tulay. Alam mo yun. Si Iya ang classic example nito. Naging asawa niya yung tulay. Yung nagtutulay, naging asawa niya. May mga ilan sa inyo, yun. So, kung may nagkakagusto sa'yo, may nagtutulay doon. Yung attention mapupunta doon sa isang person. So, possibility lang. Parang siya yung third wheel. Wala sa'yo, magkakasama kayong tatlo. May isa pang kasama. Nangyari naman yan minsan na, wala naman tayong judgment. Alam mo, nangyari minsan na magkasama and then yung isa pala, yes. So, ngayon, pwede mo pag-aralan mabuti. Why ganon? Alam mo yun, why? Why ganon? Like, nagkaka-issue ka ba sa third-party connection? Or open ka ba sa mga third-party connection? So, pwede ma-meet mo si person, meron pa siyang partner. Isang possibility. Like, nag-meet ka ni person, may karelasyon ng person. Hindi pa siya nakakaalis sa connection. Paalis pa. Pa-exit pa lang siya. Na-meet mo na siya. Isang possibility. May nangyayaring ganyan. Bigay ko lang. May mga pangyayari sa buhay natin na kababalaghan. Ang bagitila kita. Hindi naman, wala mo tayong judgment. Alam ko matalino ka na tao. Alam mo naman ang dapat gawin. Alam mo yun. Minsan lang nangyayari na ganito, na minamit tayong person, mayroon pa siya talagang existing relationship. Minsan nagsasabay siya ng konti. Yung kayo lang papakita, may possibility, may ilan-ilan sa inyo ganun. Yung next partner mo, kakalabas lang yung relasyon, or na-meet ka niya, na doon pa talaga yung karelasyon niya. Halos nagsabay, or halos sa timing nagsabay. So, isang sign, pinamit mo si person, possible meron pa siyang connection sa nakaraan, or meron pa siyang present partner. Isang possibility. Sa iba naman sa inyo, wala. More lang may tulay. May nagtutulay sa inyo, o may tao pa nagpakilala sa'yo sa person. Or may tao na siya kasama palagi, na nakakasama mo din. So, parang, pag lumabas kayo, may another person na kasama.
more na meron ka rin chaperon, may third wheel, yung possibility. Kung lalaki ka din, possible yung nililigawan mong babae, lagi siya masinasama pag lumalabas kayo. Either kapatid niya, pinsan niya, kaibigan niya. Para lang feeling mo may sinasama siya lagi o may kasama siya lagi. Pwede din best friend niya. Isang posibilidad. Ano yung possible sign? Pwede si person matangkad na person. And isang possibility sa iba sa inyo, mahilig siya talaga mag-picture ng mga places. Pag lumabas kayo, mahilig siya mag-picture. Ngayon kung cameraman siya or photographer, mataas na yun. Mataas lang siya kung photographer. May skill siya sa photography. Or may something sa pagiging cameraman. Or more lang mag-picture. Pwedeng vlogger din. And vlog si person. Or digital creator. Or isa siyang tao na gusto lang niya ng more sa social media. Interesado siya makamit ng maraming tao. Kahit taga-ibang lugar. Isang possibility, kung may work si person, more kumokonect sa ibang bansa. So yung work niya, possible na katrabaho niya taga-ibang bansa, or kliyente niya taga-ibang bansa, o nag-work siya hindi para sa mga taga-Pilipinas, more taga-ibang bansa. Or ikaw ang nasa ibang bansa. Or ikaw ang pupunta sa ibang bansa. So ngayon, wala sa Pilipinas ka, wala ka relasyon. Kailangan mo pa mag-abroad para ma-meet mo si person. Isang possibility sa marami sa inyo. Yes. Kaya nga minsan, diba? Minsan kailangan natin mag-level up. Ano mo yun? Kasi baka nandun sa mataas na level yung partner mo. Hindi mo siya makikilala kung hindi ka aangat. So, nga sa inyo, pag angat mo sa buhay, mag-meet mo din ng person. So, medyo mataas ang possibility na in person mataas ang status sa lipunan. Or marami lang siyang sabihin natin na unfair advantages. Like, meron siyang kakilala, meron siyang magandang trabaho. Yung iba, popular ang person, kilala. And iba, mama's boy. Pwede mama's boy. Possibility lang. Or pinalak ng solo parent, solo mother. Ano mo yun? Solo, isa lang parent, nandun. And yung isang parent, missing, absent, or nasa malayo. Anong sign? In person, possible maganda ang sense of style, maganda siya manamit. Talagang mapapansin mo may something sa pananamit ni person na aangat talaga siya. And magalang na person, hindi reactive, kalmado. Lagi nakatingin sa malayo, parang tulala. And parang lagi may hinihintay, na hindi mo maintindihan kung anong hinihintay. And si person mainitan, mabilis mainit. Lagi nakatingin sa orasan, nagtatanong ng oras. Bigyan na kita na nakikita ko. Ang mga possible signs. Tingnan ko kung mag-add ako ng letters. Mataas dito mga fire signs or air signs. Mataas lang. Ngayon, pag-usapan natin yung dalawang cards sa gitna. Ano yung strength, lakas ni person? Si person very competitive. Yes. Palaban. Ang malakas ng loob. Five of Swords yan. So, hindi siya nagbaback out. Ay nagbaback down. So, pag nagkakaroon kayo confrontation, kapansin mo si person, hindi siya titigil until ma-resolve ba yung awayan. Like, magkaroon kayo ng solusyon sa problema. Ang strengthy person, magaling siya mag-solve na problem, and malakas ang loob niya. Kasi hindi siya takot, hindi siya bothered sa noises, hindi siya nadadala ng mga distraction, focus na person. Kahit may maingay, dire-diretso lang siya. Parang wala pakialam. Strength siya kasi mas may haters sa connection. Ang mga taong hindi nagugustuhan ang connection niya. May possibility lang. Pero si person, pag mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Yun talaga siya. Kahit sinong dumating,
kahit isang batalyon, ipaglalaban kayo, stand up siya para sa'yo. Ayun yung feeling na inaapi yung partner niya. So, hindi niya nagustuhan pag may nagsasalitang negatibo sa partner. So, kung ikaw partner niya, at may narinig siyang mga kung ano-ano sa ibang tao, yung possibility, hindi siya papayag na sabihin natin na pagsalita ka ng hindi maganda. Mataas. Kung sa parent niya or sa magulang niya, possible paglalaban ka niya, ilaga niya ipagtatanggol. And hindi na siya mag-stand up para sa connection. Yung strength niya, yung energy na pag nakapag-desisyon na siya na serious ang relasyon, hindi siya papayag na may mga taong sumira na relationship niya. Ano yung kahinaan ni person? Hermit. Ang kahinaan ni person, very sensitive ang energy niya. So, pag nagtampo si person, umaalis. So, isang possibility kung nagkatampuan kayo, hindi nagpaparamdam si person. Pinitiis ka niya talaga. Hindi siya nag-reply sa'yo, hindi niya sasagot ang tawag mo, nagdi-disconnect siya ng matagal. Pag nagtampo si person, may possibility din hindi mo alam kung saan napupunta ang person, or siya disappear. Weakness din niya, gusto niya mag-focus sa isang bagay lang. So kung mabigat yung work, gusto niya mag-focus sa work. Hindi niya muna binibigyan ng time and love. Hindi niya tinatanggal. More lang, kung ano yung mahalaga, doon siya nakafocus. A hermit ito So, ibig sabihin ng person, sanay di mag-isa. Hindi niya kailangan ng validation. Meaning, okay lang sa kanya kung di mo siya bigyan ng masyadong time, kung sakasakali busy ka, maintindihan niya. Hindi siya needy sa attention mo. So, weakness yun. Kasi parang feeling mo, minsan, parang iniiwan kayo sa ere. Minsan, may sarili siyang lakad. Mapipil mo yung, ba't hindi niya ako sinama? Hindi niya ako in-invite? Makakapil ka na, may partner pa talaga ako. Minsan di siya vocal sa feelings. More action ang person. So, possible hindi mo masyado marinig sa kanya yung mga words na mahal kita, I love you, I miss you. Hindi siya more nagkukwento, nagsishare. So, kung ay tanong nangyari sa nakaraan niya, mga past relationships, konting-konti lang sasabihin niya sa'yo. So, wala kang ideya talaga kung ano yung nangyari. Maganda siya, yes, kasi hindi mo naman kailangan malaman talaga lahat yun. Pero nahihirapan kang kilalanin ng person, para siyang mystery sa'yo. Hindi mo siya talagang makilala kasi nahihirapan ka. Dahil sa limitadong tayo magkasama, limitado din ang kwento ni person. So, kung ano lang nakikita mo, yun lang ang nagiging information available sa'yo. Possible hindi mo rin makakausap ang kapamilya ni person. Talaga, hindi ka mapalapit sa family niya. More lang, si person lang talaga nakakaharap mo. So, yung mga possible weakness, like si person lang talaga ka-close mo, si person lang kakilala mo, hindi mo kilala yung mga kapatid niya or ka-close yung kapatid niya. Or hindi kayo lagi nagkakaroon time makasama yung family niya. So, hindi mo siya masyado makilala na malalim. Ay, wala ka masyadong ideya sa nakaraan ni person kasi konti lang kwento niya. Malingim na person, possible. Hindi din siya basta-basta nagsasabi ng opinion. More lang, pagdating sa emosyon ni person, hindi siya more expressive sa words. Or sa action, yes. Sa action nandun. Pakiramdam mo pagkasama sa person, para kami kasamang matanda. Ano nga? Pagkasama matanda, like, old soul. Pero iba sa yung older talaga sa person. Like older talaga. Ngayon, wala tayong judgment. Kung ang pangarap mo mag-iasawa, older talaga na person. Like 10 to 20 years older sa'yo. Pwede din naman Pwede din naman. So, kung older a person sa'yo, let's say lang, older talaga yung person sa'yo, anong weakness niya sa connection? Na hindi siya kaya makipagsabayan sa'yo dahil sa physical health. Dahil sa physical,
Or nahirapan siya. Ano nga, kasi pag umiidad tayo, may nagbabago din sa katawan natin. So, yun yung weakness niya, yung age niya. Kung older siya sa'yo, nakikita niya yung age niya as weakness, kahinaan sa relasyon. Kasi magkaedad kayo, bago kayo malakas, so pwede ka niya samahan sa mga gusto mong puntahan. Ay kung older siya sa'yo, pwedeng mabilis siya mapagod, mabilis siya antukin, mabilis siyang mawala ng gana. Dahil sa edad. So, yun yung mga weaknesses ni person. Ngayon, dito sa natitirang dalawang cards, sa number 5 na card, anong madadala mo sa connection? Like, anong asset mo? Ano yung nagugustuhan sa ni person? Ace of Swords. Clarity. Nagugustuhan ni person yung talino mo. Meaning, gusto ka niya talagang laging kausap. Parang lonely person kahit minsan masakit yung pagkakasabi mo at least sinabi mo ang totoo. Ano dadala mo sa connection yung honesty, loyalty. Pwede ko nga sabihin sa paningin ni person, malaki may tutulong mo sa kanya. Pag nawawala siya sa direction, nawawalan siya ng pag-asa, hindi lang namamotivate ng person. May naitatama mo siyang direction. Kung pilang ni person, lost, nahirapan siya, marami kang naitutulong sa kanya para magkaroon siya ng awareness. Para na maging aware si person na mga ginagawa niya sa life. Sa iba sa inyo, para kang mother ni person. Kung ano mang meaning mo. Ano man tayo nagpapalaki ng bata. Pero, may mga tao kasi na umiintad lang, pero nananatili pa rin childish, parang bata. Meron. May mga pagkakataon na gano'n. Para ka lang yung parent na nawala kay person. Missing parent. So kung nahirapan siya dahil hindi siya masyado nabigyan ng pagmamahal, gabay ng magulang niya, then mga bagay na yun na pupunan niya. Pag-aralan. Kasi future partner tinatanong natin dito so pag-aralan lang mabuti. May kinakatang nakikita ko. Tingin ko, madadala mo sa connection is your maturity. Na ready ka na talaga makipagrelasyon. Handa ka na. Marami ka nang napagdaanan. Alam mo na ang meaning ng love. And yung love mo is more, hindi siya selfish na love. More selfless. More naisip mo kapakanan ng person. More sa kanya. Naisip mo yung person. Concern ka talaga sa kanya. So, may intention ka na tulungan siya, mapabuti siya, mapaganda yung buhay niya. More support ang dinadala mo sa connection. Nandito tayo sa last card. Ano yung mga paghahanda na kailangan mong gawin? Para ito, magbigay ka ng space sa life mo para pumasok ang person. Example nito, kung laging pa isa-isa lang binibigay, tayo mo kayong doble. Pagpagitila kita. Ang minsan hack yan eh. Kung gusto mo ka-partner, kung single size bed, gawin palakihin mo, gawin mong king size. King size bed. Para meron lang siyang room ng another person. Kasi ba't ang laki ng kama mo? Diba? Bakit ang laki? Ay, hindi siya nag-aalay. So, eventually, pag ganun ginagawa mo, dating time, may kasama ka na matutulog sa bed na yun. Kasi masyado siyang malaki para sa isang tao. Mga hack lang yun. Let's say lang. Bumibili ka ng gamit, bumibili ka ng mug, dalawahin mo. Kasi inom doon sa isa. Kasi mag-ready ka lang. Ready ka lang ng extra. Or sleepers. Kasi sa bahay, ikaw lang mag-isa. Dalawa mo sleepers mo. Baka kasi may makitulog. Mapagitilang kita. Naman makitulog. Suot mo.
Napangipila kita. Or towel. Kung solo lang, sa'yo lang. Kuha kang extra, baka may makiligo. Kinukulit lang kita. Baka kasi super independent ka. Ano mo yung feeling na, ayaw kasi pupunta sa bahay ko. Bawal na bisita. Huwag kayo pupunta. Ganong level ka. Or yung mga gamit mo, sa akin lang yung mahawakan niya. Please. Mga ganun. Kinukulit lang kita. Handa ka din sa mga magtatanong. Ano mo yun? Misa kasi pag sanay ka na mag-isa, ayaw mo yung feeling na pinapakialaman. Tinatanong ka, ano yan? Para saan yan? Mga gano'n. Mayanda mo lang sarili mo na pag nakipagrelasyon ka, may taong kakausap sa'yo, may taong mangungulit sa'yo, may taong magtatanong ng mga bagay-bagay, nag-uusisa. Pwede din may taong hihiram ng gamit mo. May taong magtatambak ng gamit sa bahay mo. More lang siya, sanay mo lang yung sarili mo sa feeling na may partner. Yes. Lalo na kung hindi ka talaga yung tao na comfortable sa intimacy or comfortable sa physical connection. Basta physical connection, like hug, like holding hands, mga ganun. Hanggang dun lang Hanggang dun. Nasanay mo sarili mo. Kasi, syempre pag ang partner, craving din niya ng maging intimate sa person or maging close. Diba? So, kung magkakarelasyon ka, tapos sawa ka na kami, may nagalit kasi ng palo. Break na kayo. Pupitila kita. Yes. Kaya medyo mahirap siya adjustment kung no boyfriend since birth or kung matagal ka na wala karelasyon. Eh kung first time magkakaroon ng karelasyon. Exciting na nakakatakot siya para sila. Kaya kung nagkaroon ka na ng karelasyon, and then, ihanda mo lang mindset mo. May mindset mo lang ihanda mo na. Malaki talaga yung pagkakaiba ng single or solo and may partner. And may a-accommodate ka na person sa life mo. Kaya bigyan mo siyang space sa life mo. So, gusto mo siyang yung partner, bigyan mo din siya space sa life mo. Bigyan mo siya ng time. Bigyan mo siya ng energy mo. Bigyan mo din siya ng attention mo. Kasi hindi siya mag-work kung wala niyo na. Diba? Iba kasi gusto lang may masabi may karelasyon. Okay na nanto. Basta may boyfriend ako, okay na. Parang ganun. Alam mo yun, may masabi lang. Para lang pag nagkwento sa kaibigan, hindi may karelasyon ako pero hindi mo nag-exist talaga. Non-existent. Meaning, hindi nakikita, hindi nakakausap masyado. Pero sila, hindi lang nakikita, kakausap, nakakasama. So, parang placeholder lang. Tsaka muna, until dumating talaga yung totoo. Parang gano'n. Pag-aralan. Bigyan na kita ng mga pwede mong gawin. Paghahanda. Pisahan mo sa sarili mo, mentally, mindset, physically, syempre, kailangan mong alagaan sa sarili mo, diba? Syempre, part yun. Diba? Kasi pagkakasakit ako siya, babaeng mabango, babaeng maganda magdamit, ano mo yun, maayos sa sarili. Parang babaeng magandang pagmag-stand. Yun. So, kailangan alagaan mo sa sarili mo. Syempre, diba? Ano mo yun? Kasi minsan ang security natin ang gagaling sa katawan. Kaya minsan hindi tayo alam mo, may mga babaeng hindi makapasok sa relasyon na insecure. Insecure sa sarili. Na paano pag hinawakan yung kamay ko, hindi pa naman lambot ng kamay ko, papalambutin ko. Mga ganon. Pagitila kita. So, ready mo lang yung sarili mo, physically, mentally, and all good na, pwede na. Yung mga babae naman, super confident, walang care. Kahit ano pa yung tsura ko, basta papasok ko sa relasyon. Yan. Always end of day sa tingin ko na nanalo confidence. Alam mo, confidence ang nanalo end of day. Yes. Basta confident ka, di makuha mo gusto mo. Kung meron ka mang pwedeng hack na gawin, confidence sa sarili. Yes, pag confident na person ka, yung aura mo iba. Bigyan na kita ng tayo. Ngayon, magkatayo na message ng future partner mo. Kung meron na, gusto siyang sabihin. I love the way you say my name. Gusto mo talagang babanggitin pangalan ng taong crush mo. Gusto mo din naririnig yung pangalan niya. So, like, may ibang taong nagbanggit ng pangalan niya. Gusto yung kakaibigan ko, binanggit ng ibang taong pangalan niya. Ibang dating sa'yo. Nakaka-capture agad yung attention mo. Pag narinig mo.
Papatingin ka, napapalingon ka, kahit hindi ka naman kasali sa usapan nila. Ikaw si person, gustong-gusto niya pag binabanggit mo yung pangalan niya, gustong-gusto din yung sinasabing pangalan niya. May something sa pangalan ni person. Ano yan? Something lang sa pangalan ni person at pangalan mo. Ay, hindi man siguro pinagsama ang pangalan niyo. May mga pangalan na pinagsasama-sama. Alam mo, yung sa mga asawa, pero pinag-mix yung pangalan. May something na sa pangalan ni person na and something sa pangalan mo rin. Well, siguro ako as sa reading, bigyan kita ng nakikita ko sa future partner mo na medyo pasaway. Hermit. Yes. Isang possible lang na, ano mo na kailangan pag-aralan dito. Tingin ko daw ngayon siya sa love, katulad mo. Tingin ko lang din, possible na pareho kayo na nahirapan mag-trust. Nahirapan mag-trust. Guarded din kayo pareho. Yung energy mo lang, dumating ka sa level ng maturity na kung gusto ko ng partner, kailangan ka open ang heart ko. So dahil sa pagiging open mo, kahit nasaktan ka na, hindi na bali nasaktan ka noon sa nakaraan, open heart ka pa rin. Sa person natututo siya na it's safe magkaroon ng trust and love sa person. Amen. Para yung mga taong nabigo, and then natagpuan na lang isa't isa. Malalim lang yun. Pero wala siguro ako add sa reading group din. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And kung gusto mo ng personal pa reading, message mo lang sa email, delisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Delisa Tarot. Sana nakuha mo messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future reading. Namaste.